Aswang sa Kakahuyan Part 3, Ang Huling Lahi. Kabanata 11, Mga Aninong Gumigising. 3 gabi matapos gamitin ni Andoy ang libro ng kadiliman, sunod-sunod na pagpatay ang naganap sa karatig na barangay. Mga katawan na walang mata, walang laman loob, at iniwang may marka ng bilog na may mata sa gitna, ang simbolo ng ikalawang anino. Sa bawat lugar, isang bulong ang naririnig. Nagbabalik ang lahi, ang mga anak ng gabi. Nagsimulang magbago ang katawan ni Andoy. Nakakakita siya sa dilim, nakakaramdam ng presensya kahit nakapikit. Pero hindi siya tinatablan ng dilim. Sa halip, tila sinusunod siya nito. Kabanata 12, Ang Dugo ng Dalawa. Sa loob ng libro, may lihim na pahina na lumitaw, isinulat mismo ng kanilang ama. Kung binabasa niyo ito, ibig sabihin ay nasa huli ng yugto ang sumpa. Isa sa inyo ay tagapagdala ng ilaw, at ang isa, ang susi ng pagbangon. Si Andoy ang susi. Siya ang inapo ng isang sinaunang aswang na piniling maging tao. Si Joel ang bantay liwanag, ang tagapagpatay ng mga nilalang ng dilim. Magkapatid silang literal na nasa pagitan ng dalawang mundo. Kabanata 13, Ang Mandirigmang Aswang. Sa loob ng gubat, pinuntahan sila ng isang babae, baldado, may itim na mata, at may wagas na pilat sa likod. Siya si Lina, isang mandirigmang aswang na tumalikod sa kadiliman. Sabi niya, kung hindi natin pipigilan ang tagapagdala, gigising ang ikatlong nilalang, ang hari ng itim na lupa. At kapag nangyari yun, walang liwanag na makakaligtas. Inihayag ni Lina ang sikreto, ang tagapagdala ng sumpa ay hindi lang isa. May 3 tagapagdala, isa pa lang ang kanilang napatumba. 2 pa ang natutulog, at isa sa kanila ay nasa katawan ni Andoy. Kabanata 14, Ang Ritual ng Daloy. Naglakbay sila sa pinakagitna ng gubat, ang puso ng kadiliman, isang lugar kung saan pinanganak ang sumpa, at doon rin ito pwedeng wakasan. Sa gitna ng ritual, habang binibigkas ni Joel ang mga salitang pambasag ng sumpa, biglang nagsalita si Andoy, ngunit ibang boses ang lumabas. Ang liwanag ay walang silbi kung walang dilim. Ako ang balanse. Ako ang ikalawang tagapagdala. Nagbago ang anyo ni Andoy. Tumubo ang mga itim na pakpak. Ang kanyang mata, naging pula. Pero huminto siya, pinipigilan ang sarili. Kuya, pigilan mo ko, bago ko siya mailabas. Kabanata 15, Liwanag sa Dugo. Sa huling sandali, pinili ni Joel na huwag patayin si Andoy. Sa halip, ginamit niya ang kapangyarihan ng bantay liwanag para ipasok sa puso ng kapatid ang tunay na alaala ng kanilang ama. Nagbalik ang ulirat ni Andoy. Humiyaw siya sa gubat.
Kung ako ang susi, ako rin ang susunog sa pinto. At sinabog niya ang apoy ng liwanag mula sa libro, pinagsama ang kadiliman at kaliwanagan sa isang hiyaw. Sa likod ng usok at abo, bumagsak si Andoy, walang malay, ngunit buhay. Habang si Joel, hawak ang libro, tumingin sa langit. Kung ito pa lang ang simula, handa na kami.